Ay, Diyos ko po. So eto nga, hindi na bago. Sabi dito sa isang report ng UNTV, yung patungkol dyan sa issue pa din ng warrant of arrest kay PRRD. Pasok? Hindi na bago para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bali-balita na posible siyang ipaaresto ng International Criminal Court. Ayon kay Senator Christopher Bongo na kilalang malapit sa dating Pangulo, walang nagbago sa pagkilos si Duterte at nananatili pa rin anyang haka-haka ang umano'y paglalabas ng arrest warrant. Yan yung sinasabi natin na Roque says this, Bongo says this, Panelo says this, patay tayo dyan. Hindi natin talaga alam sinong ating papanigan, hindi natin alam sinong ating pakikinggan. Siguro tayo na lang ang mananawagan sa sambayan ng Pilipino na nagmamahal kay PRD na kalmado tayo pero kailangan assertive tayo. Nakalmado lang tayo pero kapag may naamoy tayong kakaiba at kapag ang PRRD natin biglang kumasa, kailangan ready kayo. Niniwala rin anya ang dating Pangulo na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anya ang nagsabing hindi makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa international body. Wala naman pong pinagbago sa kanyang attitude o kung papasok ka rito, arestuhin mo yung former president sa Davao without cooperation, without coordination. Magulo yun. Papa-aresto ba naman yun si former president? Hindi ko papa-aresto yun Yun. So, si Bongo is also confirming that the president will not cooperate. Ang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sino ito, alamin natin sa report ni Almar Forzuelo. Pinangalanan na ng dating tagapagsalita ng palasyo na si Atty. Harry Roque kung sino ang mga nasa likod ng planong pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa isang video, tahasang sinabi ni Atty. Roque na si dating Senador Antonio Trillanes IV ang may gusto na ipaaresto ang dating Pangulo. Paliwanag ng dating spokesperson, si Trillanes mismo ang naging complainant sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa war on drugs ng dating administrasyon. Si Trillanes din mismo ang nagsabi na tapos na ang ginawang investigasyon kaya ang kasunod dito ay ang paghahain ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo ng bansa. Dagdag pa ni Atty. Roque na maliban kay Trillanes ay meron pa umanong 3 source si Atty. Roque na nagpapatunay na totoong aarestuhin si Duterte. Bukod dun sa akin 3 sources na talaga naman pong makakapaniwala yan, no? Bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Siya ang complainant. Dagdag. Ito kasi ang problema. Harry Roque, walang nagdududa. Nung lumabas yung issue na yan at sinabi nga ni Trillanes na ang ating presidente ay pwedeng ma-issuehan ng warrant of arrest or guilty verdict. Harry Roque, nung nalaman natin na pumasok ang ICC dito at nakaalis na, at kinonfirm naman yun ng Malacanang, kasi sabi ng Malacanang, di ba, they can always go here and do whatever they like, but then again, it still boils down to us not entertaining yung kanilang kung ano man yung gagawin nilang investigation. So alam na natin na since na nakapunta sila dito at nakaalis sila dito na guilty yan, sir. Guilty yan. Ipapaputol ko ang aking 3 daliri. Guilty yan sigurado sa ICC. Malabong hindi. Alam naman natin kung ano yung magiging resulta niyan. So hindi na kami nagtataka na yung mga yan mag-issue ng warrant kay PRD or at least sabihin na guilty si PRD. Si Stalin nga di ba? Si Stalin, si Putin nga guilty rin di ba? Hindi pa naman nila nahuhuli.
Yun ang ano dyan, yun ang issue dyan, Harry Roque. Walang nagko-question sa possibility na si PRRD ay mahatulan ng ICC. Ano yun? Shoot na yun. It's inevitable. Pa dito, maliban kay Trillanes at sa sinasabing tatlong source ni Roque, may mga malalaking pangalan pa na binanggit ang dating spokesperson na magpapatunay na malaki ang posibilidad na huhulihin ang dating Pangulo. Bakit? Ay nasa dyaryo ngayon, yung mag-amang Romualdo na Camiguin, nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Abay baka kasuhan nila ang dating Presidente ng sedition. Sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. Nagtataka pa ba kayo na posible talaga? Alam mo, ang problema kasi, Harry Roque, is ito. The problem here is, the day before ginawa mo tong video na to, you were claiming that they will issue a warrant of arrest kay PRD, that babubuwagin yung ganito, yung ganyan. Naiintindihan ko na maaaring nakatulong iyong paglalabas nung balita na yun, kaya na-preempt yung kanilang plano. Pwedeng ganun, maganda yun. Pero ayun nga, ang punto kasi nga dito is, iba yung sinasabi mo dyan sa iyong interview na yan versus dun sa una mong inilabas yung Talks ba yun? Oo, yung iyong live stream nung linggo, iba. Sure ka nun na ganito, na ganyan, na ganito, na ganyan. Tapos ngayon, you are convincing yung mga tao na hindi naniniwala dahil dininay nga ng lahat, pati nga ni Sal Panelo, kino-convince mo sila na posible yun. Well, lahat naman posible basta mayroong kasong in-file sa iyo eh. Diba? Malakas yung kaso mo, mahina, basta may final na kaso against you, there's the possibility na ma-issuehan ka talaga ng arrest warrant or matalo ka sa kaso. Na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Ngunit ang punto ni Atty. Harry Roque, kahit saan man manggaling ang warrant of arrest, mapa-ICC man o manggaling mismo dito sa ating bansa, isa lang ang malinaw, magkakagulo ang Pilipinas sakaling aarestuhin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. That is also a possibility, and talagang ako sigurado ako na kapag ka nangyari yan, talagang isa ako sa mga sisigaw ng malakas dyan. Hoy! Panat bay, anong oras ang flight natin? Huwag niyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Binigyang diin ng dating opisyal ng Malacanang na ngayong umuugong pa lang ang pagpapaaresto sa dating Pangulo ay marami na ang nagpahayag ng suporta. Ano pa kaya kung ito ay magkakatotoo na? Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto nyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo?